we now have mobile journalist Jazz Paredes live on the ground along EDSA Magallanes. Jazz, kamusta na ang sitwasyon? Yes, Seska, sa mga oras na ito ay muli na namang lumakas ang ulan at mayroon din pabugso-bugsong hangin. At sa pagbabantay natin kanina, Seska, simula 12 p.m. ay yun yung peak ng paglakas ng ulan, pati na rin yung paglakas ng hangin dahil nga itinaas yung red rainfall warning dito sa Metro Manila, pati na rin dito sa Makati City. At sa ating pagbabantay kanina, 12 p.m., gutter deep pa ang level ng baha dito sa Magallanes Tunnel. At pagdating naman ng around 1 p.m., ilang minuto lamang ang nakalipas ay umabot na yan dito sa red na linya ng Magallanes Tunnel na nangangahulugang nasa 2 feet pataas na yung level ng tubig doon sa tunnel at passable na lamang para sa ilang mga sasakyan. Kaya naman sa ating pagbabantay at pag-ikot-ikot kanina, Seska, nakita natin maraming mga commuter ang na-stranded, pati na rin ang mga motorista na hindi makadaan dahil sa takot na baka tumirik sa gitna ng kalsada ang kanilang mga sasakyan. Seska. Jazz, anong oras nagsimula yung traffic build-up sa area na yan? Yes, Seska, no, paiba-iba yung oras ng traffic dito, Seska, dahil kanina yung traffic around 12 p.m. hanggang around 2 p.m. ay bunsod nung pag-accumulate ng tubig o yung pag-ipon ng tubig baha dito sa may tunnel, dahilan upang hindi makadaan yung ilang mga motorista patungo dito sa kabilang lane sa southbound at pati na rin sa ibang bahagi ng EDSA. Sa mga oras naman na ito, Seska, around 4 p.m. pasado natin nasaksihan na unti-unting bumagal at bumigat yung daloy ng trapiko dito sa EDSA Magallanes. Ang masasabi natin siguro ay bunso dito na oras na rin ang uwian ng ilang mga commuter at may mga ilan din tayong nakita na nahihirapan ngang makasakay dahil sa lakas din ng ulan at bugso ng hangin, kaya naman pinipili na lamang nilang magpatila muna bago sila sumakay at pumunta sa kanilang mga pagbiyahe. Pero sa mga oras nito, Seska, makikita natin na hindi pa ganoon kabigat at wala na ring tubig doon sa loob ng tunnel dahil bahagya na ngang tumila itong pag-ulan. Pero babantayan pa rin natin, Seska, dahil sa kanting pagbabantay simula kanina, napapansin natin na kada lumalakas yung bugso ng ulan ay unti-unting naipon ulit yung tubig dito sa may tunnel na nagiging pahirap din sa ilang mga motorista. Seska. Jazz, aside from the rain, kamusta naman yung hangin dyan? Malakas din ba ang hangin? Yes, Seska, yung hangin ay pabugso-bugso, no? Hindi siya consistent na mayat-maya yung lakas ng hangin. Around 12 p.m., napakalakas ng hangin. Yung ilan sa mga commuter na nakita natin, na daanan natin, nililipad na yung kanilang mga payong at hindi na rin safe pang dumaan o maglakad-lakad sa gitna ng kalsada. Nung humupo naman ang ulan, kasabay nun paghupa ng lakas ng hangin, nawala bahagya yung paglakay ng masamang panahon. Pero ngayon, around 4 p.m. until 5 p.m., ito na yung lakas muli ng hangin na nakakatangay ng mga payong at pati na rin yung mga tao na hirapan na rin maglakad. Pero ngayon, Seska, around 5:40, wala na tayong nararamdaman na mga lakas na paghangin, pero ito malakas pa rin ang ulan, hindi pa rin advisable para maglagi sa labas. Pero sa ngayon, Seska, babantayan muli natin kung ano yung magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras na ito dahil nga nananatiling mataas or heavy rainfall warning ang nakataas dito sa Metro Manila, particular dito na rin sa Makati City. Seska. Jazz, alam na ba natin kung bakit bumaha in that particular area and kung bakit na rin mabilis humupa yung baha dyan? Seska, sa pagtatanong natin sa MMDA Metro Base, ang isa sa tinitignang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tubig dito sa may Magallanes Tunnel dito sa Makati ay yung drainage na nandito sa may kalsadang ito ay nababarahan ng ilang basura o iba pang mga debris na naging dahilan o sanhi para hindi makapasok o hindi masipsip yung tubig. Kaya naman kanina nasaksihan natin, Denise, na may ilang mga officers from the local government and MMDA na nagki-clearing operations to tinatanggal nila yung baha o yung bara doon sa kanilang drainage at napansin nga natin na after nilang tanggalin yung bara ay nag-subside na unti-unti yung tubig. Pero sa ngayon, Seska, yan pa lang yung ating nakukuhang impormasyon kung ano yung posibleng dahilan, bakit siya niipon. Pero ito nga yung tinitignan natin yung dahilan ay yung drainage na nababarahan nga ng basura. Seska. Alright, thank you so much to our mobile journalist Jazz Paredes. Ingat ka, Jazz.